Pilipinas. Tayo ba ay tinalikdan na ng Diyos? Sa gitna ng krisis, taas ng presyo, baha, lindol, at kaguluhan, may pag-asa pa ba? Ang sagot ay oo. At ipapakita ko sa iyo kung bakit. Mabuhay ang Pilipinas! Kung gusto mong makatanggap ng mga mensaheng nagbibigay pag-asa sa gitna ng unos, isubscribe na at pindutin ang bell icon. Sama-sama tayong babangon sa pananampalataya. Nice. Alam ko, ramdam ko, ang taas ng presyo ng bigas at kuryente, ang hirap humanap ng trabaho, maraming kabataan ang nalululong sa bisyo at depresyon, at mga pamilyang nasalanta ng lindol at bagyo. Parang walang katapusan ang pagsubok. At may korupsyon, may kasakiman, may karahasan, pero higit sa lahat, may mga pusong pagod at gustong sumuko. Pero hindi ito ang unang beses na ang isang bansa ay dumanas ng ganitong kalagayan. Noong panahon ni Nehemias, wasak ang Jerusalem, giba ang mga pader, wala ng pag-asa, pero nang sila'y bumalik sa Diyos, itinayo ulit nila ang pader sa loob ng 52 araw. Ang Diyos ay hindi natutulog. Siya ang Diyos ng muling pagsisimula. Pwede po ba palakpakan natin si Lord? Maraming salamat po. At yan din ang pangako niya sa atin. May plano siya para sa Pilipinas. Sapagkat batid kong lubos ang mga panukala ko para sa inyo, sabi ng Panginoon. Mga panukalang magdudulot sa inyo ng kaginhawaan at hindi kapahamakan, upang bigyan kayo ng pag-asa at magandang kinabukasan. Ang Diyos ay may plano, hindi lang para sa ilan, kundi para sa buong bansa. Maaring magulo ngayon, pero sa likod ng lahat, may ginagawa siyang bago. Ang plano niya ay mangyayari lamang kung siya ang nauuna sa gobyerno, sa tahanan at sa puso ng bawat Pilipino. Kaya unahin mo muna ang Diyos at ang mga biyaya ay aagos. Sa 2 Chronica 7:14, ang sabi, kung ang aking bayan na tinatawag sa aking pangalan ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ang kanilang masasamang gawa. Diringgin ko sila mula sa langit, patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan, at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Ang problema natin ay hindi lang ang ekonomiya, kundi espiritual. Maraming nawalan ng takot sa Diyos, pero ang lunas ay malinaw. Lumuhod, manalangin, magbalik loob. So that's the first thing. We have to put the fear of God in these people. Bago tayo magpatuloy sa ating video, gusto ko lang ibahagi ito sa inyo. Available na ngayon ang ating #PinasDiyosMuna t-shirts sa Redbubble at TeePublic. Isuot natin ang pananampalataya, isang paalala na bawat laban, Pilipinas, Diyos muna. Mabuhay ang Pilipinas! I-click lang ang link sa description para makakuha ng iyong t-shirt ngayon. Ngayon, magpatuloy na tayo sa ating video. Sa Isaiah 60 verse 1-2, magbangon ka at magliwanag, dahil ang liwanag mo ay dumating na, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay sumisikat na sa iyo. Sapagkat masasaliban ang lupa ng kadiliman, ngunit sa iyo ay sisikat ang Panginoon, at makikita sa iyo ang kanyang kaluwalhatian.
Kung gaano kadilim ang paligid, may liwanag na paparating. Hindi dahil sa pera o kapangyarihan, kundi dahil sa presensya ng Diyos. At kapag ang Diyos ang nagliwanag, walang dilim na makakatalo. Pero ang tanong, gusto ba talaga nating bumalik sa Diyos? Aray ko! O mas gusto nating manatiling komportable sa kasalanan? Tama kayo! Ako na mali! Hindi na panahon ng tahimik na pananampalataya. Panahon na para sa panawagan ng Diyos. Mga kababayan, hindi aksidente ang lahat ng ito. Lahat ng lindol, bagyo, at ang krisis ay paalala para bumalik tayo sa Kanya. Huwag nating hintaying mawala ang lahat bago tayo lumuhod. Simulan natin sa ating pamilya, trabaho at social media. Ipahayag natin, Pilipinas, Diyos muna. Ang tunay na pagbabago ay hindi galing sa Malacanang, kundi sa mga pusong muling nagmamahal sa Diyos. Amen. Marami sa atin ang nawalan ng bahay, kabuhayan o mahal sa buhay. Pero huwag nating hayaang mawala ang pananampalataya. Si Job ay nagsabi, ang Panginoon ang nagbigay, ang Panginoon ang kumuha. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Amen. At si Pedro, nang siya'y lumulubog, ay sumigaw, Panginoon, iligtas mo ako. At agad siyang inabot ni Jesus. Ganyan din ang gagawin ng Diyos sa atin. Aabutin niya tayo. Wow naman! Wow! Mga kapatid, ito na ang oras. Hindi panahon ng hiwalay na pananampalataya. Panahon ng pagkakaisa sa ilalim ng Diyos. Kaya sa bawat tahanan, simbahan at paaralan, ipahayag natin, Pilipinas, Diyos muna. Ito ang oras para sa hashtag Pinas Diyos muna. Unahin natin ang Diyos at makikita natin muli ang pagbangon ng ating bayan. Maraming salamat sa inyong panonood at huwag kalimutan i-like, subscribe para updated ka lagi sa video dito sa Pinas sa Diyos. Walang imposible. Kita-kits tayo sa susunod na video. Maraming salamat.